Hello guys, welcome back again sa ating YouTube channel no, The Action Man. Una sa lahat, may galab shoutout po sa lahat ng mga kakamping at sa mga hindi man mga kakamping. Kung interesado ka sa bidyong ito, patapusin mo na hanggang dulo at huwag nyo nang kalimutan na i-like at i-share ang ating video para malaman naman ng iilan sa ating mga kababayan na nagtutulog-tulugan sa katotohanan. So muli naman nagbabalik ang nag-iisa nyong host na si The Action Man para magbigay ng komentaryo at reaction sa mga mainit ng issue ng bayan. So ito ho mga ka-action, mga kakamping, no, may gusto lang ho ako na i-share sa inyo. So sa panahon ngayon mga ka-action, sa side ng mga pulahan at sa side ng mga DDS ay masyadong magulo ho, lalong-lalo na ang mga content creator. At ang iilan sa mga supporters nila, mga viewers nila, ay nadidismaya na nga ho sa kaguluhan nila, na kanya-kanya na sila nagpapasabugan ng kanilang mga baho. Mga ka-action, diba? So ito ho mga ka-action, kagaya po ng ating mga bida sa programa ngayon. Ayan po, tingnan nyo po yan. Si Amy Marcos, si Bongbong Marcos, at saka si Bagong Lipunan, at saka si Boss Dada. Ang sabi nito ng isang kapwa po ito sila DDS kasi ito si Bagong Lipunan, ito si Roy Oh, puro kasama to ni Maharlika minsan sa vlog niya 'Di ba? Oh, alam naman natin na si Maharlika is DDS. So DDS din to si Bagong Lipunan. Alam na po natin yan kasi may record po yan dito sa atin, no. Na ano na po natin yan. Na ano na po sa ating programa dito sa mga video, no. So ito naman si Boss Dada, certified talaga ito na DDS. So for short, puro po sila DDS. Itong dalawang content creator na ito. Oo. Ngunit ito si Boss Dada, bigla yatang siniraan daw ni Bagong Lipunan si Duterte. Oo, bakit ba kasi naman siniraan mo Bagong Lipunan kasi? Dapat puro lang kaayuhan ni Duterte ang iba-vlog mo. Kasi ito daw si Bagong Lipunan ay nagsabi daw dapat hinuli na daw ito si Bongbong Marcos para hindi manalo. Kasi daw kasama daw ito sa narcolis dati ni Duterte. Oo. At hinarangan lang daw ni Amy Marcos na hindi mahuli si Mr. President Bongbong Marcos. Oo, yun ang paratang o sinisisi ni Bagong Lipunan, si lolo nila Digong. Oo. Eto naman si nag-react, ito si Boss Dada ho, mga ka-action. So, bago ho tayo magtuloy-tuloy para maintindihan yung mga ka-action, mga kakampeng, panoorin na po natin ang nasabing video. Ayan mga bossing, kalinaw. Amy Marcos, pinigilang matukhang ng Duterte admin si Bongbong Marcos. Anong ibig sabihin yan? Sa inyo, anong ibig sabihin nito? So sinisisi niya ngayon si PRRD at ginagawan niya ngayon ng kulay. Dinudungisan niya ngayon si PRRD, mga bossing. Dinudungisan niya si PRRD at sinasabi niya na, alam mo na PRRD na addict. Sinabi mo nga may kandidato na addict. Nagwa-war on drugs ka Bakit hindi mo tinrabaho tong addict? Yun yung kanyang play. So ang sinasabi niya ngayon is, kasalanan ni PRRD kaya si Marcos, presidente. Kasi hindi daw niya hinuli nung panahon ng Tokhang. At nasa watchlist daw, drug watchlist daw ito ng gobyerno, pinigilan lang daw ni Amy. Tingnan mo, ganyan sila kabobo. I mean, una sa lahat, ipakita mo, Kaloy, o Roy, bakla, ipakita mo yung list, yung narco list. Wala siyang may pakita na narco list. Okay lang na ganito magbalita ng ganyan. Okay lang magbalita ng ganyan, basta meron kang proof na ito yung narco list, nandoon yung pangalan ni Marcos. Wala siyang ipakita. Basta lang sinabi niya sa mga tatanga-tangang nanonood sa kanya na nasa narco list. Sabi ni Maharlika, nasa narco list si Bongbong. Pero, pinigilan ni Amy na hulihin ni PRRD si Bongbong. Kung talagang anti-drugs si PRRD, sana hinuli niya si Bongbong. Kung hinuli niya sana si Bongbong noon, sana hindi siya nanalong presidente. So ngayon, kasalanan pa ni PRRD na si Bongbong ang presidente dahil hindi daw niya pinahuli. Imagine, ganun nila tinitwist yung mga bagay. Ganun nila dinudungisan yung pangalan ni PRRD. Ganun nila binababoy si PRRD. Tapos sasabihin nyo na DDS tong mga to. Sasabihin nyo na talagang makabayan tong mga hinayupak na ito. Kayo, anong masasabi nyo dyan? O ikaw na solid DDS ka. Anong masasabi mo na sinasabi ni Kaloy na kasalanan ni Digong kung bakit hindi or si Digong ay namimili ng huhulihin dahil si Bongbong daw nasa narco list. Pinigilan lang ni Amy kaya hindi nakulong. Ang tanong dito
dito agad is, hindi mo kailangan ipaliwanag yung ano niya yung analysis niya. Ang dapat na gawin natin is tanungin siya, hoy Kaloy, nasaan yung pruweba mo na si Bongbong Marcos ay nasa drug list, narco list ni PRRD? Nasaan? At nasaan yung pruweba mo na si Amy Marcos ay hinarang yung paghuli kay Marcos? Ilabas mo yung ebidensya mong yun. Kasi puros lang kayo propaganda. Yan ang masaklap. Sabi ko nga sa inyo, itong hayop na si Bobong Lipunan na ito, walang pinagkaiba to kanila Franz Castro. Walang pinagkaiba to sa Makabayan Black. Walang pinagkaiba to sa mga komunista. Ano siya? Mga mambubudol talaga itong mga ito. Mantakin mo, wala siyang ebidensya. Pero sinasabi niya na addict si Bongbong. At sinasabi niya na nasa narcolis ni Digong. At sinasabi niya na hindi hinuli ni Digong kasi malakas si Amy. Dalawang tao yung sinisira niya dito sa context. Una, actually tatlo. Si Bongbong, pangalawa si Amy, pangatlo si PRRD. At ang pinakamalupit doon, si PRRD. Yung PRRD daw mga bossing, walang bayad pagdating sa drug war dahil nga hindi niya hinuli si Bongbong. So parang ngayon, hindi na sila may kasalanan. Hindi na sila yung nambudol sa tao kaya nanalo si Marcos. Because in the first place, wala naman sana silang Marcos na kakandidato kung ginawa ni PRRD yung kanyang trabaho na si Bongbong Marcos ay hulihin noon sa droga. So yun na ho mga ka-action, mga kakamping, no, napanood na po natin ang reaction ni Boss Dada. Di ba? Ang gulo nila, no? Magulo pa sa bulbul kayo. Di ba? Ganon. Matuto ho kayong maghanap ng ebidensya. Di ba? Ngayon, natuto na kayo maghanap-hanap ng mga ebidensya, no? Yan ang gusto namin, kailangan ng ebidensya. Ikaw naman kasi bagong lipunan, wala ka naman kasi daw ebidensya, sabi ni Boss Dada. Gawa-gawa ka naman kwento. Yan tuloy. Imbes na maganda ang vlog mo kay Duterte, parang pagdating kay Boss Dada, sinisiraan mo daw si Duterte, para mo daw sinisisi pa si Duterte. Diba? Paano naman hulihin kung wala naman daw ebidensya? Diba? Ganyan ho kayo ngayon. Kapwa kayo DDS, nagsasalpukan na kayo. Kailan pa ba kayo matuto? Kailan pa ba kayo malinawan ng mga utak nyo? Diba? Diba? Ang saya-saya inyo panoorin. Kapwa kayo mga DDS pero hindi kayo nagkakaunawa, no? Baka pira-pira dyan, magsambunutan ho kayo, ha? Puro naman kayo lalaki, huwag kayo magsambunutan. Mga babae lang sa babae lang, ha? Kayo na mga lalaki, magpitikan kayo ng itlog. Paano naman yan magpitikan ng itlog? Yung isa nasa ibang bansa yan. Si Roy yata, si Bagong Lipunan, nasa ibang bansa yan. Diba? Kaya itong mga supporters nyo, naguguluhan na. Ang mga viewers nyo, naguguluhan na. Kasi kayo mismo nag-aaway-away. Diba? So, kung ako sa inyo ng mga supporters dyan, so, pang-iwanan nyo na yung mga content creator na yan. Mamili kayo ng inyong subaybayan na nakakapulot sa inyo ng aral. Diba? Kasi kung totoo naman, hindi sana hinuli na yan si Bongbong Marcos kung nasa narcolis ni Duterte dati, di ba? Dapat lang yan, maghanapan kayo ng resibo. Bahala na kayo mag-rebat sa isa't isa, ha? Basta kami ay mag-share lang ho kami at magbibigay ng mga reaction sa mga bangayan nyo dyan kung magsambunutan man kayo dyan, magpitikan man kayo ng mga itlog, di ba? Magulo na sila ngayon. Gulong-gulo pa sa bulbul, di ba? So yun lang ho mga ka-action, mga kakamping, no, share ko lang ho sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga viewers Luzon, Visayas at Mindanao all over the world. Ako po ang inyong lingkod, si The Action Man. Have a good day everyone. Beautiful.